Match made in heaven ang boses ni Jillian Ward at ng members ng Filipino-Japanese band Sky Garden na nag-collab para sa soundtrack ng Pulang Araw. Tila hugot ni Jill sa kanta ng pagkasipang sa nalalapit na finale ng Abot Kamay na Pangarap. Ang fondest memory ng cast, shinare nila sa chika ni Nelson Canlas. Pasensya na, kami na humbala dito. Only a few weeks to go. Mapapanood na natin ang pagtatapos ng Certified Top Rating Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap. Mula sa naging journey ng mag-inang Doc Annalyn played by Jillian Ward at Lynette na ginagampanan ni Carmina Villaruel, hanggang sa pagkakadugtong ng buhay nila kay Dr. Robert Tanyag na ginagampanan ni Richard Yap. Pati ang mga nakakainis na tagpo na hatid ni Pinky Amador na gumaganap bilang Moira. Mamimiss di lang ng mga manonood, kundi pati na rin ng cast ng serye. I think magkakaroon talaga kami ng sipangs pag natapos na to. Kasi ngayon pa lang yung iba na may separation anxiety na. Bago magpaalam ang mga bida ng Abot Kamay na Pangarap, tinanong muna namin sila ng kanilang mga hindi malilimutang mga eksena. Marami siyang dinadaanan na pagdurusa, pambayad sa lahat ng kasamaan na ginagawa niya. So lahat na yon, yung nalublub ako sa imburnal, na pinagsuot ako ng pig's costume, na dumaan ako sa parang survivor na nandun yung, syempre lahat ng mga iyak. Sa 2 years po, napakarami na po talaga. Pero siguro yung mga times na mas personal sa amin po, yung nararamdaman namin. Hindi na siya sa eksena eh. Yung nadadala na talaga kami ng emosyon. Personal na yung hugot eh. Hindi na lang siya in character. Para kay Doc Annalyn, bittersweet daw ang pagtatapos ng Abot Kamay na Pangarap. Nung unang in-announce po sa amin, umiiyak kaming lahat. Sobra na po yung binigay na blessings ni God. And I think it's time na rin po para sa bagong chapter ng mga buhay namin. Si Jill, bago mag-goodbye as Doc Annalyn, nag-hello muna sa kanyang recording artist era, bukod sa bagong single na Be All Mine. Nakipag-collab din siya sa Kapuso Philjap boy band na Sky Garden para kantahin ang Sorrendemo kahit na. At isa ito sa mga OST o official soundtrack ng Pulang Araw. Nag-viral din kamakailan ang mga eksena ni na Barbie Fortesa at David Licauco na nilapatan ng music. Nakikita ko nga po, dahil po nagpo-post sa Twitter sa eksena po ng Barda. So sabi ko, wow, ang galing naman. Abangan din daw ang music video nito very soon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Packed with projects ang Burr Month ni Gabby Concepcion. Bukod sa bagong show dito sa GMA, 2 concert ang pinaghahandaan kabilang ang tour nila ni Sharon Cuneta sa US at Canada. Makichika kay Lars Santiago. Dahil may espesyal na pitak sa kanyang puso ang mga guro, taon-taong naglalaan ng oras si Gabby Concepcion na makibanding sa ilan sa kanila. My mom kasi is a teacher and parang nasa bahay lang ako. Naalala ko yung mother ko. Feeling ko parang miski hindi mo sila kilala, parang meron silang relationship sa'yo. Because nga yung mother ko. Tampok si Gabby at iba pang celebrity na magtatanghal para sa pagtitipon-tipon ng mga guro sa Meralco Theater. Hindi nga raw akalain ni Gabby na magkakaroon din ng career bilang concert artist. I never thought that I would ever get into show business to begin with. Pero sabi nga nila, pagka nandiyan ka na lang din, sabi ng airpat ko, actually, galingan mo na. Bukod dyan, naghahanda na rin siya sa bagong show sa GMA. Before I leave, magkakaroon kami ng story conference. But hindi ko alam kung sino yung makakasama ko. Dapat sana'y November na magsisimula ang taping ni Gabby. Pero napagpasyahang unahin muna ang kanyang concert tour sa US at Canada kasama ang ex-wife na si megastar Sharon Cuneta. Tanong tuloy ng kanilang fans, kakantahin ba nila ang Come What May na sobrang na-identify sa kanilang love team noong 80s? Malamang. Yeah. Because it brings back a lot of memories. I think that's the song that binds our
fans. Sa Amerika na rin, magdiriwang ng birthday si Gabby sa November. Magiging isa lang ako doon, family ko iwanan ko. So maybe I have my friends, kung wala silang gagawin, maybe we can get together. Kain na lang sa restaurant, o kaya hang out sa beach. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Ang song cover ni na Maka Stars, Zephanie at Dylan Menor ng Palagi, patunay na hindi lang on-screen maganda ang kanilang chemistry, kundi bagay din ang kanilang boses together. Bukod sa netizens, kinilig din daw si Dylan nang i-post ni Zephanie sa social media ang kanilang sweet duet. Sa K-pop news naman, inanunsyo ng label na SM Entertainment na nakaset this November ang military enlistment ni NCT member Jaehyun. Umaasa sila sa love and support ng fans hanggang matapos ang kanyang mandatory service. Sa Seoul International Drama Awards, wagi ang K-stars and K-pop personalities gaya ng subunit ng 17 na BSS para sa Outstanding Korean Drama OST. At nanalong Outstanding K-dramas ang Queen of Tears at Moving. Ika nga sa Ilocano, naragsak o masaya. Ganyan ang good vibes na hatid ng Kapuso Stars na dumayo sa Isabela para bisitahin ang mga ipinagmamalaking lugar at tikman ang mga pagkain ng bayan ng Alicia. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa gitna na nagtataas ang bundok at lunti ang tanawin, matatagpuan ang bayan ng Alicia sa Isabela. Mula sa Kawayan Airport, bumiyahe ng mahigit 30 minutos sina Rocco Nasino, Ara San Agustin at Angela Alarcon para i-explore ang probinsya. Welcome to Alicia, Isabela! First stop ng Kapuso Stars ang Pamana Museum na tahanan ng kwento ng mayamang kultura at kasaysayan ng bayan. Alam nyo ba na noong September 28, 1949, nang ipinag-utos ng dating presidenteng si Elpidio Quirino na palitan ang pangalan ng bayan sa Angadanan Viejo, ginawa niyang Alicia bilang pag-alala sa kanyang asawang si Alicia Siquia Quirino. Binisita rin nilang isa sa pinakamatandang simbahan sa lalawigan. Kaunting kaalaman mga kapuso, ang Our Lady of Atocha Church na itinayo ng mga Espanyol noong 18th century ay i-declare ng Department of Tourism bilang isa sa National Religious Tourist Destinations dito sa ating bansa. Kilala rin ang Alicia bilang pinakamalaking rice producer sa Cagayan Valley. Kaya tuwing Abril, ipinagdiriwang ng bayan ang makulay at masiglang Pagay Festival bilang pasasalamat sa masaganang ani. Ilang produkto rin nila na mula sa bigas ang ipinagmamalaki ng Alicia tulad ng kanilang rice coffee at ang kanilang Bignay White. Hindi rin pinalagpas ng Kapuso Stars na makabanding ang Kapuso fans. Kita nyo sa amin kung gaano kayo kasaya at fun to be with. Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong energy, sa inyong support. Thank you so much. Sana ay sa pagbalik po namin ay ganun pa rin ka-warm ang pagtanggap niyo po sa amin. Rain or shine, nandyan pa rin kayo para to support us perform. Ang masayang palabas ay bahagi ng 75th founding anniversary ng Alicia Isabela. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.